Aba, sumbong ho sa amin itong mga rugby boys ng Santa Rosa, Laguna. Nagkalat daw, naglipana. Ay, My goodness! perwisyo daw ho ito, lalo na sa mga negosyo, dahil nandyan sa labas ng mga restaurant, sa labas ng mga tindahan. Sa halip na papasok ang customer, parang natatakot ang mga customer. Bakit nga naman hindi matakot? Mantakin mo, kakain ka, biglang may singhot ng singhot ang mga putragis. Siyempre, lalo na sa gabi. Minsan, bababa ka sa kotse mo. Hingi ng pera, lintik, kaya singhot ng singhot. Pagkausap mo, amoy rugby yung bunganga. Sinong hindi matatakot? Yan na natural. Kaya nga po, sawang-sawa na po yung mga negosyante, mga residente, inilapit na ho sa Tutok Tulfo Reload. Mamaya po, ang aming aksyon, tutukan. Anyway, dire-diretso ho tayo. Ito't pag-usapan na ho natin itong problema ng mga rugby boys dyan po sa Santa Rosa, Laguna, na perwisyo na ho talaga, ika nga, sakit sa ulo na, ng mga, hindi lamang ng mga residente, kundi pati mga negosyo, apektado na, Ito po yung inireklamo nila na dumarami na raw talaga ang bilang ng mga rugby boys at rugby girls na rin sa kanilang lungsod. Ang DSWD po sa Santa Rosa, Laguna naman, iginiit na may ginagawa raw sila dyan. Hinuhuli daw nila ng hinuhuli itong mga rugby addict na ito. Ang problema lamang, ang problema, at salamat sa iyo, Senador Kiko Pangilinan, dahil dyan sa batas mo na Juvenile Justice Law, wala silang magawa kundi pakawalan yung mga bata dahil wala naman daw po ang CSWD na mga rehab center sa bawat bayan. Yung mga rehab centers natin puno na. O kaya saan daw ilalagay? Ibinabalik nila sa mga magulang dahil nga sa Juvenile Justice Law, hindi naman lang pwedeng ikulong. Kaya pag ibinalik sa magulang, si magulang walang magawa, balik na naman daw po yung mga rugby boys and rugby girls. Kaya maraming salamat daw, Senador Kiko Pangilinan, sa napakagandang walang kwentang batas ng Juvenile Justice Law. Anyway, narito po ang aming report. Nakarating sa Tutok Tulfo Reload ang sumbong ng mga residente ukol sa lumalalang problema sa mga rugby boys o mga batang hamog sa Santa Rosa, Laguna. Sa ipinadalang mga cellphone video ng ilang mga residente, kapansin-pansin daw ang pagdami ng mga batang sumisinghot ng rugby sa kanilang lugar. Kadalasan daw sa maraming tao nakikita ang mga kabataan maging sa mga pampublikong sasakyan. Kaya naman agad naming inilapit ang problema sa DSWD sa Santa Rosa, Laguna. Aminado sila sa problema pero git nila wala raw silang tigil sa panghuhuli sa mga tinaguriang rugby boys. Dito sa Santa Rosa, karamihan sa kanila, barka-barkada lang, hindi din mga taga Santa Rosa lahat. Oo, matatalas sila. At saka, syempre, kilala na nila yung mga tauhan namin sa CSWD. Kasi kami, may operation or wala, talagang binababayan ng mga tauhan ko, sinisita yan. Takbuhan lang, ganun naman ang gagawin nila. Kasama ang ilang operatiba ng DSWD Santa Rosa, pinuntahan ng Tutok Tulfo Reload Team ang mga sinasabing pinagtatambayan ng mga rugby boys. Pero karamihan sa kanila tila nakatunog kaya wala na sa lugar. Ilang mga negosyante naman sa lugar ang hindi nakatiis na lumapit sa amin para magsumbong. Pero wisyo raw ang mga ito sa kanilang negosyo. Talagang sa gabal natatakot ang mga customer. Yan, nire-report ko rin sa barangay yan. Halos 5 beses ko na nire-report yan. Ngayon, may action naman talaga. Pupunta sila dito. Pag pumunta sila dito, takbuhan yan sila. Pangako naman ng lokal na pamahalaan, pinagpaplanuhan na raw nila ang posibleng pangmatagalang solusyon sa problema. Kabilang dito ang paglalagay ng mga rehabilitation centers para sa mga kabataan para hindi na agad ang mga ito makalaya kapag hinuli ng mga operatiba. Last week, nag-meeting yung aming POC, Peace and Order Council, at
nadaanan nga namin, na-discuss yung problema sa mga rugby boys at yung nanguna yung aming chairman ng Committee on Peace and Order, si Konsehal John Tuson, na it's high time na kami all together planuhin namin na talaga ano yung aming gagawin once and for all. Hopefully, early this July, aatakihin na namin yung mga areas na yan at lilipulin na talaga namin yung mga bata. Kaya taga Santa Rosa or hindi, at ilagay sa dapat kalagyan yung mga bata. Sabi pa ng opisyal, inaantay lamang nila ang transition ng bagong upong halal na opisyal na lungsod at agad na silang kikilos para tuldukan na ang problema. I assure you na yan didiskartihan na namin talaga by July. Kasi nga, medyo alarming na din eh. The best solution is to come up with a concrete program talaga kung saan dadalhin namin talaga sila sa isang lugar and rehabilitate for enough period of time, hindi lang short period of time. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Yan na nga ho yung problema ng mga residente at ng mga negosyo dyan po sa Santa Rosa, Laguna, na lubha na po naapektuhan ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga kalakal dahil nga po dito sa mga rugby boys and rugby girls. Hindi naman ho basta-basta makakilos ang mga otoridad, ang mga pulis, ang mga DSWD, dahil nga protektado itong mga hinayupak na itong mga minor de edad na mga adik-adik ng batas ni Senador Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Law. Hindi nila basta-basta maikulong ito or ika nga masegregate at ilagay dyan sa isang lugar. Number one, wala naman po talagang nakalaan ng mga rehab centers para sa mga ito. Kulang na kulang, which naiintindihan po namin. Hindi rin naman pwedeng ikulong ito dahil mga adik ho ito. So yan po ang dilema na kinakaharap po ng mga city social welfare officers po natin dyan sa Santa Rosa. Okay? Number two, mga pulis natin, hindi sila basta-basta pwedeng mahuli dahil mga minor nga ho. O sige, sa harapan mismo ng pulis, alam na mga adik na rugby boys and rugby girls na ito na hindi sila pwedeng hulihin dahil protektado sila ng batas na Juvenile Justice Law ni Senador Kiko Pangilinan. Salamat, sir. Ano po? Na malaking tulong ito sa mga adik, ano po, na mga kabataan, yung inyong batas. O yan ho, nagiging problema. Yan po yung sumbong sa amin, ng DSWD, ng City Social Welfare din. Ginagawan ho nila ng paraan. Unfortunately, Diyos ko po, they can only do so much. Dahil nga po, number one, kakulangan ho sa budget, which we understand. Pangalawa ho, meron pa yung tinatawag na yung batas, na juvenile justice na hindi mo basta-basta makulong yung mga bata. But I understand where DSWD is coming from. Ginawa nila ng paraan. Unfortunately, limited po ang kanilang resources because wala pa ho naman talagang budget na maipapatayo ng mga rehab centers para sa mga kabataan na mga adik-adik. Nasa linya po si Director Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, Direktora Dumlao, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erwin, at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong tagapakinig. Naku ma'am, maraming salamat ma'am. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretso na po ako sa issue natin. Ayun nga po, kapapalabas lang po namin yung inireklamo po sa amin ng mga residente at negosyo sa Santa Rosa, Laguna na tila dumarami na raw yung mga adik-adik na mga rugby boys and rugby girls at naapektuhan na raw po yung kanilang mga negosyo,
ang kanilang pamumuhay dahil pakalat-kalat doon sa halip na pasukin ang kanilang negosyo ng mga customer, natatakot dahil nga dito sa pagbumukha ng mga rugby boys at rugby girls na paglabas nila sa restaurant, sa tindahan, hinahabol sila at hinihingan sila ng pera. Ang sabi naman po ng City Social Welfare Division Officer na sabi, Sir Tulfo, hinuhuli naman po namin yan. Unfortunately, wala po kami paglalagakan. Number 2, mga minors po yan, sir. Baka sumabit tayo dahil meron tayong juvenile justice law. Ano kayang magandang pwedeng gawin dito, Direktora Dumlao? I know the DSWD can only do so much. The CSWD can only do so much, pati ang PNP. Pero ano ho kaya maganda na pwede pong magawa rito sa mga addict na mga kabataan na ito na protected by the law na yung juvenile justice law? Ano ho kaya, ma'am? Okay po, Sir Erwin. Unang-una po sa lahat, ang lokal na pamahalaan po ng Santa Rosa, Laguna ang may jurisdiction sa mga batang ito. Opo. At sila din ang pwedeng mag-rescue sa kanila, kasama po ang lokal na kapulisan at Opo. iba pa bang mga partners. Oho. Bilang mga first responder or frontline service delivery, Oo. ayon po nga sa nakapaloob sa Local Government Code of 1991. So ang lokal na pamahalaan po ang may responsibilidad upang bigyan ng mga batang ito ng aftercare services matapos na sila po ay ma-rescue. Samantala naman po on the part of the Department of Social Welfare and Development, Yung national kami po ay agency. Oo. tama po. Kami po ay nagbibigay ng technical assistance at resource augmentation po sa ating Oo. mga local government units. Aha. So ang technical assistance po natin, maaaring pong on the aspect of capability building or Oo. training Oo. para po mapagbuti ng mga local social workers ang kanilang role sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Ang resource augmentation naman po ay pagbibigay ng karagdagang budget, depende po sa availability nito para po sa mga programa ng local government units. Ang gusto po nating mangyari dito, mabigyan po natin ng appropriate interventions ang mga bata na ilalagay po nga sa ganitong mga circumstances. Opo. Ma'am, pag i-rehab ito, pag hulihin ng mga otoridad, ito po yung iniisip ng pulis parang tali po ang kamay ng mga officers natin at ng CSWD na when they round them up, sasabihin daw ng iba mga adik-adik na mga 16, 17, minor po ako, officer, minor po ako, social worker, ito po yung birth certificate ko, bakit nyo ako hinuhuli? They know na protected sila ng batas na yung juvenile justice law. Paano po kaya ito mariresolba, Direktora Dumlao, ma'am? Okay po, Sir Erwin. May mga centers po ang DSWD at lokal na pamahalaan na pwedeng paglagakan sa kanila pansamantala habang ang ahensya katuwang ang LGU ng Santa Rosa nakikipag-ugnayan sa mga magulang ng mga batang ito. Kasi po, Sir Erwin, ang mga magulang ina-assess po din natin ang kanilang parental capability kasama na yung kakayahan nilang tugunan yung pangangailangan ng mga bata. Tayo po kasi may tinatawag tayo na total family approach Yes. na kinakailangan po parallel yung intervention ay pinoprovide natin sa mga bata, gayon din sa mga magulang para po mas solusyonan yung problema ng mga kabataan kung bakit po sila ay nag-engage sa mga gantong activities. So, for now, ma'am, ang ma-extend po na assistance ng main DSWD ay technical assistance at financial para po doon sa inyong counterpart sa baba na yung tinatawag na City Social Welfare, madam. Tama po, Sir Erwin, yung pong tinatawag na technical assistance and resource augmentation para po mapagbuti ng local government unit ang kanilang serbisyo para sa mga kliyente nila. Mayroon po bang power ang national government na, for example, sabihin na, to round this up, itong mga minor na ito at pwersahang i-rehab po sila, mayroon po bang powers ang DSWD to do that? Okay, gaya nga po ng nasabi ko earlier, Sir Erwin, talaga po ang mga first responders or frontline service deliverers ay ang local government unit. Yes. At ang DSWD po, we just provide Yes. technical assistance and resource augmentation. Aha. Pero ibig sabihin, pag nag-decide ang local government na hulihin ito mga ito at i-rehab sila, meron pa po ba tayong paglalagakan sa mga ito, ma'am?
Kaya nga po, the DSWD, Sir Erwin, is continuously advocating to all local government units to establish their own bahay pag-asa in their Ayun. respective localities. Ano po? To help address occurrence of street children, children at risk, and children in conflict with the law. Ayun, sige, sige. Nako, maraming salamat po, Direktora Irene Dumlao. Na nga po, but we will be coordinating still with the local government. At ganoon din pa naman po ang sabi ng DSWD na magko-coordinate daw po sila sa inyo, sa main DSWD, hinggil po sa mga bata na ito. But anyway, kami ho'y natutuwa naman kahit papano, pinakita rin namin sa amin ng DSWD, ng City Social Welfare, na kumikilos po sila. Yung nga lang po, yung stumbling block talaga, ma'am, ito pong juvenile justice law, hindi po sila masyado makakilos. Direktora, ma'am, ito talaga ang problema raw. Oo. Sir Erwin, ang importante naman po dito is nakikipagtulungan ang local government unit Opo. sa national government agency Yes. para po masolusyonan natin, mabigyan po natin ng residential and rehabilitation programs ang mga bata po sa lansangan na maaari pong neglected, Opo. abandoned, or Opo. abused. Ang mahalaga po, Sir Erwin, nagkakaroon ng koordinasyon para nga po maibigay natin ang karampatang service para sa mga batang apektado po dito. Director Irene Dumlao ng DSWD spokesperson. Ma'am, maraming salamat po ha. And thank you so much. Magandang umaga, mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat din po, Sir Erwin. Mabuhay din po kayo. O bueno ba yan? Ayan ho. Pero hindi pa ho kami tapos dito. Ano po? Tututukan din ho namin dahil humihingi din po ang tulong ang City Social Welfare at yan po ang naibulong sa amin maging po ang mga otoridad. Sabi po sa amin na ibulong naman sa amin off camera na hindi ho natin pwedeng basta-basta mahuli ito, Sir Erwin, kasi nga po they always invoke yung juvenile justice law. Pag hinuli sila, minor po ako, ano po bang kaso ko? Yun daw kaagad ang sambulat ng mga adik-adik na ito. Bit-bit ang kanilang mga birth certificate. Yun ho kaagad ang sinasabi. May birth certificate ako, ito 16 lang ako, sergeant, sarhento. Di yung polis siyempre, ganun ba? Matatakot ho yung polis. Minsan, nangangamba.